Handa ka na bang harapin ang kwentong matagal nang itinatago sa dilim ng San Roque? Isang pamilyang tinaguri ang aswang, hindi dahil sa halimaw, kundi dahil sa lihim na bumabalot sa kanilang dugo. Sa bawat hakbang mo sa baryong ito, dama mo ang mga matang sumusulyap mula sa kadiliman. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng kanilang sumpa? Tuklasin ang nakakakilabot na katotohanan na magpapabago sa iyong pananaw tungkol sa takot, pamilya at hustisya. Manood hanggang dulo dahil hindi lahat ng aswang ay halimaw at hindi lahat ng kwento ay tapos na. Madilim ang gabi. Walang buwan. Tahimik ang buong baryo ng San Roque, parang humihinga sa kaba. Si Aling Rosa, isang matandang albularyo, ay naglalakad sa masukal na daan pa uwi. Bitbit niya ang kanyang lumang bayong, puno ng mga halamang gamot. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang langit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng paa. Bigla, may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Napahinto siya. Parang may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong dumaan. Mabilis. Tahimik. Hindi tao. Dali-dali siyang tumakbo pa uwi. Pumasok siya sa kanyang kubo at isinara ang mga bintana. Kinandado ang pinto. Pero kahit sa loob, ramdam pa rin niya ang presensya. Parang may humihinga sa likod ng kanyang lid. Paglingon niya, wala. Noong kinabukasan, may dumating na bisita. Si Lena, kanyang pamangkin mula Maynila. May dalang balita, ang kaso ng pagkamatay ng kanyang ina ay isinara na. Walang hustisya. Walang katarungan. Umiiyak si Lena habang sinasabi ito. Ate, may tinatago sila. Ang mga kapitbahay parang takot magsalita. Lumamig ang paligid. Biglang nagiba ang amoy ng hangin, amoy na susunog na buhok. Tumingin si Aling Rosa kay Lena. Napansin niya ang mga kuko nito mahahaba. Ang mga mata nangingitim. Hindi ikaw si Lena. Ang tinig ni Aling Rosa ay nanginginig. Umisi ang babae. Mabagal. Malalim. Ang totoo, matagal na siyang patay. At ang katarungan, kami ang magdadala. Sa isang iglap, nagsimulang gumapang ang mga ugat sa sahig. May mga anino na lumitaw mula sa dingding. Bulong ng sinaunang orasyon ang umalinggaw sa paligid. Tinawag ni Aling Rosa ang pangalan ng Diyos. Pero walang sagot. Ang buong bahay ay parang lumulubog sa lupa. May mga kamay na malamig, basang-basang parang bangkay, na humawak sa kanyang paa. Humila pababa. Isang matandang lalaking aswang ang lumitaw mula sa ilalim ng mesa. Nakasuot ng lumang barong, may sugat sa liig at walang mata. Matagal ko na kayong pinapanood. Ang inyong pamilya ay tagapagmana ng sumpa. Isang malakas na kalabog mula sa bubong ang gumulantang kay Aling Rosa. Pagtingala niya, nakabitin si Lena. Wala na ang balat sa kanyang mukha. Ang katawan niya ay gumagalaw pa rin kahit walang puso. Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Lena. Mula rito, lumabas ang isang itim na usok. Pumasok sa katawan ni Aling Rosa. Napahiga siya. Nanginginig. Hindi makasigaw. Sa labas, ang mga kapitbahay ay tahimik lang. Nakasilip sa mga bintana. Parang alam nila ang nangyayari. Pero walang kumikibo. Walang lalapit. Walang tutulong. Sa ilalim ng lupa, sa gitna ng ugat ng puno ng balete. May itinatagong altar. May mga larawan ng mga nawawalang tao. At sa gitna ng altar, larawan ni Aling Rosa. May pangalan niya at sa ilalim may nakasulat. Isusunod. Sa larawan, may patak ng dugo sa noo. Sariwa. Mainit-init pa. Sa bawat patak nito, umuugong ang lupa. Naglalakad ang mga aninong walang mukha. Nagdadala sila ng mga kandilang itim, umiilaw ng asul. Ang katawan ni Aling Rosa ay gumagalaw na parang hindi kanya. Parang may tali sa loob ng kanyang laman, hinihila papunta sa kakahuyan. Sa pusod ng gubat, may lumang bahay na bato. Sira-sira. May bakod na gawa sa buto ng hayop at tao. Dito siya dinala ng mga anino. Dito naghihintay ang kiina ng dilim. Isang matandang babae, nakasuot ng itim na saya. May buhok na ubod ng haba, gumagapang sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puti, walang itim. Pero nakikita niya ang lahat, ang mga lihim, ang mga kasalanan, ang dugo ng lahi.
Matagal ka ng tinakbuhan, Rosa. Ikaw ang huling tagapagsindi ng apoy. Ngayon, panahon na. Nagsimula siyang umawit. Isang matandang awit na wala sa wikang kilala. At sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang katawan ni Aling Rosa ay bumibigay. Lumuluha siya ng itim na dugo. Ang kanyang mga mata ay pumuputi. Sa di kalayuan, sumisigaw ang espiritu ni Lena. Nakaalpas mula sa laman ng nilikhang pumalit sa kanya. Tay, naitulungan ninyo ako. Ngunit ang sigaw ay nalunod sa huni ng mga uwak. Sila ang tagapagdala ng mensahe ng kamatayan. Lumilipad sa paligid ng bahay na bato. Sa lupa may umuusbong na mga kamay. Mga kaluluwa ng mga inosenteng ginamit, tinakwil, isinakripisyo. Ang katawan ni Aling Rosa ay bumaluktot. Ang kanyang puso ay umangat palabas ng kanyang dibdib, hindi pisikal, kundi espiritual. Kinuha ito ng ina ng dilim. At sa kanyang palad, siniksik niya ang puso ng kadiliman. Ngayon, ikaw na ang magiging gwardiya ng ating lahi. Walang batas. Walang hustisya. Tanging gutom. Tanging dugo. Sa labas ng bahay, tahimik ang baryo ng San Roque. Pero sa hangin, may bagong amoy. Amoy asopre. Amoy usok. Amoy sariwang dugo. Sa unang araw, walang nakapansin. Tahimik pa rin ang mga tao. Ngunit sa gabi, isa-isang nawala ang mga pusa. Kinabukasan, ang mga manok. Sumunod, ang mga bata. Hindi nag-iingay ang mga nawawala. Walang bakas. Walang sigaw. Parang sininghot ng hangin. Sa gitna ng gabi, may naririnig ang mga matatanda. Pagaspas ng malalaking pakpak. Pag-iyak ng sanggol, pero wala namang sanggol sa paligid. At may tinig na pabulong. Huwag kayong makialam. Luma na ang batas. Dugo ang tanging kabayaran. Ang bagong gwardiya, si Aling Rosa, ay hindi na tao. Ang kanyang balat ay nanigas, kulay abo. Ang kanyang mata, pula na ang puti. At sa bawat gabi, lumalabas siya sa ilalim ng lupa. Naglalakad sa bubungan ng mga bahay. Inaamoy ang hininga ng mga natutulog. Tinitimbang kung sino ang may kasalanan. At sino ang may dugo ng mga tumalikod sa lahi nila. Isang gabi, may batang lalaki ang nagising sa ungol mula sa kanilang sala. Si Junjun, 7 taong gulang. Tahimik siyang lumapit. Sumilik sa siwang ng pinto. Nakita niya si Aling Rosa. Nakaupo sa luma nilang sopa. Bitbit ang lumang bayong na puno ng mga daliri. Tumigil sa pag-iyak si Junjun. Hindi siya gumalaw. Pero napansin siya. Dahan-dahang tumingin si Aling Rosa sa direksyon niya. Ang kanyang lieg ay umikot nang hindi gumagalaw ang katawan. Tumingin diretso sa mata ni Junjun. May dugo kang hindi mo naiintindihan. May utang ang pamilya mo sa amin. Panahon na. Biglang bumukas ang ilaw. Ang nanay ni Junjun ay sumigaw. Ngunit huli na. Ang bata ay wala na sa tabi niya. Walang bintana ang nabasag. Walang pintong bumukas. Ngunit sa lamesa, may naiwan na isang papel. Isinulat sa dugo. Hindi ito ang simula. Ito ay pagpapatuloy. Kinabukasan, nagsimula ang takot sa buong baryo. Hindi na lumalabas ang mga tao pagkagat ng dilim. Ang mga tindahan ay nagsasara bago pa mag-alas 5. Ang simbahan palaging sarado. Ang mga pari ay umalis nang walang paalam. Wala na raw silang magagawa sa lugar na iyon. Ang dasal ay hindi na naririnig. Isang gabi, dumating ang isang lalaki. May dalang malaking itim na bag. May suot na kwintas na may krus na baliktad. Tahimik. Matangkad. Maputla. Tumigil siya sa gitna ng baryo. Sa harap ng lumang punong balete. Hinubad niya ang kanyang sombrero. Inilabas ang lumang papel. At binasa ang pangalan na nakasulat sa dugo. Rosa Maravilla. Tagapagdala ng uhaw. Oras mo na. Nagliyab ang lupa. Lumabas mula sa ilalim si Aling Rosa. Hindi na siya mukhang tao. May mga sungay na parang ugat. May mga matang puno ng apoy. Hindi ka dapat bumalik. Ito ay lupang sagrado sa aming dugo. Ngunit mumiti ang lalaki.
Hindi ako bumalik. Ako ang inutusan. Sabay niyang ibinagsak ang bag sa lupa. Bumukas ito, puno ng mga ulo. Mga aswang. Mga kapwa ni Rosa. Pinas lang. Isa na lang ang natitira. Ikaw. Napahiyaw si Aling Rosa. Ang sigaw ay umalinggaw sa buong bundok. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga ilog. Tumigil ang oras. At sa sandaling iyon, may pumutok na liwanag sa langit. Hindi kidlat. Hindi araw. Isang mata. Bumukas ito sa ulap. At mula roon, bumaba ang isang nilalang na hindi kayang ilarawan ng salita. Kalahating liwanag, kalahating anino. May mga pakpak na gawa sa mga lumang panata. Ang tinig niya ay parang 10,000 tinig na nagsasabay. Tama na. Ang batas ng kadiliman ay nilabag. May dapat pagbayaran. Ang lupa ay bumuka. Lumabas mula roon ang mga patay. Lahat ng nawala sa baryo. Lahat ng inosenteng sinakripisyo. Tinuro nila si Aling Rosa. Naglakad silang sabay-sabay. Tahimik. Umiiyak. Nananaghoy. Si Rosa ay napaatras. Hindi siya makatakbo. Ang kanyang mga paa ay nakabaon na sa lupa. Sumigaw siya. Hindi para sa tulong. Kundi para sa awa. Ngunit walang awa sa mga mata ng mga nawawala. Wala nang natitirang habag sa mundong iyon. Ang unang kamay na humawak sa kanya ay maliit. Isang bata. Basang-basang kaluluwa. Si Junjun. Sumunod ang isa pa. Isang matandang babae. Sunog ang balat pero buo ang mga mata. Nanay ni Lena. Isa-isang dumikit ang mga nawawala. Hinawakan siya. Hinila siya. Pababa. Ang katawan ni Aling Rosa ay nagsimulang maghiwalay. Hindi sa laman, kundi sa alaala. Isang parte ng kanya ay umiyak bilang ina. Isang parte ay nagsisisi bilang tao. Pero ang natitirang bahagi ay tumatawa bilang halimaw. Lumalim ang lupa. Kinain ang katawan. Tinanggap ang kaluluwa. Ang langit ay muling nagsara. Ang ilaw ay nawala. Ang lalaki na may krus na baliktad ay tumalikod. Tahimik siyang naglakad palayo. Bitbit niya ang natirang anino ng sigaw ni Rosa. Isinilid sa garapon. Itinali sa kanyang baywang. Sa baryo may katahimikang hindi nalikas. Parang bagong hininga ng lupa. Walang alingawngaw. Walang kulisap. Walang aso. Ngunit sa ilalim ng balete, may batang tumatawa mag-isa. May hawak siyang manika. May mata ito. At gumagalaw. Ang mga tao ay muling lumabas kinabukasan. Pero hindi na sila kagaya ng dati. Tahimik sila. Masungit ang mga mata. At may maliliit na hiwa sa kanilang lig. Parang may lumalabas sa kanila tuwing gabi. At bumabalik sa madaling araw. Ang baryo ng San Roque ay buhay pa rin. May mga bata. May misa. May piyesta. Pero bawat gabi, may amoy sa hangin. Amoy asopre. Amoy usok. Amoy sariwang dugo. Sa bawat pag-ihip ng hangin, may bulong na sumasabay. Hindi maintindihan. Pero ramdam. Parang may bumubulong sa mismong buto mo. Isa ka sa amin. Isa ka na rin. Matagal ka nang pinili. Ang mga bata sa baryo ay nagiging tahimik. Hindi na sila naglalaro sa araw. Mas gusto nilang tumitig sa pader. O magsulat sa lupa gamit ang mga daliri nila. Mga simbolong walang nagturo sa kanila. Isang guro mula sa syudad ang dumating. Bagong asignatura sa silid-aralan. Ngunit sa unang linggo pa lang, nakita niya ang hindi niya makakalimutan. Habang nagtuturo siya ng abakada, ang mga estudyante ay sabay-sabay na nagsalita. Hindi Tagalog. Hindi Ingles. Isang lumang wika. Sabay-sabay. Walang emosyong mukha. Walang kumikibo pagkatapos. Kinagabihan, ang guro ay nakita sa ilog. Walang ulo. At sa kanyang dibdib, may nakaukit, nagsalita. Mula noon, walang nagtangkang umalis.
Walang nagtangkang mag-imbestiga. Ang San Roque ay naging mapa sa mga lumang aklat. Isang key na walang baryo. Sinasabing nilamon ng kalikasan. O ng gyera. Pero tuwing Semana Santa, may dumaraan na grupo ng matatanda. Nakasuot ng itim. Tahimik. May bitbit na kandila at abo. Tinuturo nila ang direksyon ng gubat. At sasabihin sa mga bata, huwag kayong pupunta roon. Hindi lahat ng nawala hinahanap. Hindi lahat ng patay nakalibing. Sa tuwing darating ang 13 gabi ng buwan, namumula ang ilog. At may awitin na naririnig sa ilalim ng lupa. Awitin ng mga nawawala. Awitin ng mga hindi pa isinisilang. Awitin ng mga kaluluwang naghihintay ng kapalit. Ang tunog ng awitin ay tila duyan. Malambing ngunit mali. Parang inaawit ng mga batang matagal nang hindi humihinga. May himig na kumakalmot sa isipan. Kahit wala kang naririnig sa tainga. Sa bawat ulit ng kanta, may isang bahay na nawawala. Hindi nasusunog. Hindi binabaha. Walang iniwang bakas. Parang hindi kailanman nagkaroon ng bahay doon. Ang mga matatanda ay nagkikibit balikat. Lumipat na siguro. Pinagpala na wala. Pero sa gabi, sila rin ay naglalagay ng asin sa bintana. At sinisindihan ang mga kandilang gawa sa taba ng tao. Sa gitna ng baryo, ang punong balete ay mas lumalaki. Ang mga sanga nito ay tila kamay. Nakabuka, parang naghihintay ng yakap. At sa ugat nito, nakabaon ang mga kalderong luma. Punang mga ngipin at kuko. Bawat isa may pangalan. Bawat pangalan may kasalanan. Isang binatilyo ang naglakas loob na tuklasin ang lihim. Si Mateo. Matapang, hindi naniniwala sa kwento ng mga matatanda. Isang gabi, pumasok siya sa gubat. May dalang kamera. May flashlight. At may tanong sa puso. Bakit hindi nila sinasabi ang totoo? Tumagal siya ng 2 oras sa loob ng kakahuyan. Tahimik ang lahat. Walang hayop. Walang kulisap. Walang ihip ng hangin. Hanggang sa makarating siya sa punong balete. Tumigil ang kanyang relo. Tumigil ang ilaw ng flashlight. Ngunit ang kamera ay gumagana pa. Isang imahe ang lumitaw. Mata. Isang napakalaking mata na nasa gitna ng puno. Napaatras si Mateo. Ngunit sa kanyang likod, nandoon na sila. Ang mga bata. Ang mga nawawala. Ngayon ay may mga pakpak na parang paniki. May mga mata sa kanilang mga dila. At ang kanilang mga kuko ay bakal. Sabay-sabay silang nagsalita. Mateo. Matagal ka naming hinintay. Ikaw ang tanong. Kami ang sagot. Nagsimulang mabura ang katawan ni Mateo. Hindi nasunog. Hindi na agnas. Parang binubura ng isang hindi nakikitang kamay. At sa huling segundo ng kanyang paghinga, narinig niya ang kanyang ina. Humihikbi. Sa likod ng balete. Kasama ang buong pamilya niyang matagal nang patay. Ngunit ngayon, gising na. Nakatayo sila. Hindi humihinga. Hindi kumikibo. Ang kanyang ama may itim na butas sa dibdib. Ang kanyang ate may tali ng buhok sa lig. Ang kanyang ina nakangiti. Pero ang ngiti ay may dugo sa gilid. Sumama ka na, anak. Matagal na tayong buo. Ngayon, magiging isa na lang tayo. Sumigaw si Mateo. Pero walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang balat ay lumalamig. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Bago siya tuluyang mawala, isang huling imahe ang nai-record ng kamera. Ang punong balete. Ngayon may bagong ugat. Galing sa kanyang mga daliri. Kinabukasan, ang kanyang ina na naiwan sa baryo ay natagpo ang naglalakad sa gilid ng ilog. Hubot-hubad. May hawak na kamera. At sa kanyang noo, may nakaukit. Isinilang muli. Walang nagsalita. Walang lumapit. At walang nagtangkang magsaliksik. Sa loob ng 1 buwan, ang baryo ng San Roque ay muling nagbago. Walang pamilyar na mukha. Walang bagong balita.
Parang sinadya nilang burahin ang kasaysayan. Ngunit kung ika'y mapapadpad doon, sa isang gabi ng malakas ang ulan, at ikaw ay maligaw ng landas, maaari mong marinig ang awit, ang matagal ng awit. At kung ikaw ay magtanong, kung pilitin mong hanapin ang katotohanan, maging handa kang tanungin din. Kanino mo gustong isuko ang kaluluwa mo? Sa hustisya na hindi darating di? O sa kadilimang matagal ng gising? Sa huling hininga ng hangin, may mga matang sumusulyap mula sa dilim. Mga matang nagbabantay. Mga matang naghihintay. Kung ikaw ay maglakad sa mga landas ng San Roque, pakiramdam mo ay may malamig na hangin na sumisipol sa balat mo. Parang tinig ng isang kaluluwa na walang kapayapaan, na naghahanap ng katarungan. At sa bawat hakbang mo, madarama mo ang bigat ng mga matang iyon. Mga matang naglalaman ng mga kwento, ng tiwali ng pagtataksil ng dugo na hindi pa natutuyo. Hindi lahat ng aswang ay halimaw. May ilan na tao. Ngunit lahat sila ay mailihim na kailangang itago. At lahat sila ay naghihintay ng oras nila. Ang pamilya ng mga aswang. Hindi lamang mga nilalang ng dilim, kundi mga saksi ng isang kasaysayan na pinili ng mundo na kalimutan. Sa dilim ng gabi, maririnig mo ang kanilang kwento. Hindi bilang isang kwento ng takot, kundi bilang babala. Babala sa mga magtatangkang saktan ang mga inosente. Babala sa mga nagtaksil. At babala sa mundong tila nakalimot na sa hustisya. At kung minsan, sa ilalim ng malamlam na buwan, ang mga kwento ng pamilyang aswang ay muling mabubuhay at hihingi ng kapalit ng hustisya na hindi kailanman dumating. Ngunit bago matapos ang kwento, may isang lihim na hindi pa nailalahad. Sa ilalim ng lupa ng San Roque, sa isang lihim na kuweba, nakabaon ang isang kahon. Ito ay gawa sa kahoy na pinatibay ng bakal. At may ukit na mga sinaunang simbolo. Sa loob ng kahon, nakatago ang isang lumang libro. Puno ng mga ritual, mga pangakong binitiwan. At mga pangalan ng mga nauna. Ang huling pahina ay may babalang isinulat gamit ang pulang tinta. Kapag binuksan mo ito, handa ka na bang harapin ang katotohanan? At ang sumpa ng pamilyang aswang ay babalik muli. Sa bawat paghipo sa pahina ng lumang libro, umiikot ang hangin sa loob ng kuweba. Nagsimulang magliwanag ang mga ukit sa kahon. At ang dilim ay naging mas makapal, parang buhay. Isang tinig ang bumulong, malamig at matalim. Hindi ito para sa mga mahina ang loob. Ang mga lihim ng pamilyang aswang ay nagbabantay. Ngunit may isang aninong dahan-dahang lumapit. Si Mateo o ang kanyang kaluluwa. Naglalakad mula sa anino ng nakaraan. Hindi mo kailangang takasan ang nakaraan, wika niya. Kahit sa dilim, may ilaw na magpapakita ng daan. Ngunit sa likod niya, naramdaman ang pag-usbong ng kadiliman. Ang mga mata ng mga nawawala, na naghahanap ng bagong katawan, at bagong tahanan. At sa isang iglap, ang hangin ay sumabog, at ang kuweba ay nagliyab ng pulang apoy. Hudyat ng panibagong kabanata. Sa kwento ng pamilyang aswang. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, ang mga anino ay nagsimulang magsayaw. Mga anyo ng mga lumang aswang. Mga kaluluwang nagdurusa. Si Mateo ay tumindig. Hinawakan ang lumang libro ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi ng takot kundi ng determinasyon. Hindi tayo magpapadala sa dilim, wika niya. Hindi na tayo magiging mga biktima ng nakaraan. Ngunit ang apoy ay patuloy na lumalawak. Tulad ng isang bagyong hindi mapipigilan. Ang lupa ay nanginginig. At ang hangin ay sumisigaw ng mga pangalan ng mga nawawala. Sa kabila ng lahat, isang tinig mula sa kalangitan ang bumaba. Malumanay ngunit puno ng kapangyarihan. Ang hustisya ay darating. Sa tamang panahon at sa tamang paraan. At habang ang apoy ay unti-unting humina, ang mga anino ay naglaho. At ang kuweba ay muling naging tahimik. Ngunit ang kwento ng pamilyang aswang ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na naglalakbay. Sumisigaw sa dilim at naghahanap ng liwanag. At sa paglipas ng mga taon,
Ang kwento ng pamilyang aswang ay naging alamat na lamang. Ngunit sa bawat gabing tahimik, may mga mata pa rin na nagmamasid sa dilim. Mga matang nagbabantay. Nag-aabang sa mga naglalakad sa dilim ng San Roque. Hindi lahat ay nakikita. Ngunit lahat ay nararamdaman ang presensya nila. At sa puso ng mga tao, may takot na hindi mawawala. Hindi dahil sa mga aswang, kundi dahil sa mga lihim ng nakaraan. At sa katanungang kailan kaya darating ang hustisya na tunay. Doon nagtatapos ang kwento. O marahil, nagsisimula pa lamang. Ngunit sa dulo ng dilim, may liwanag na nagmumula sa puso ng mga nawawala. Hindi ito mata ng halimaw, kundi apoy ng pag-asa. Sa bawat pag-ikot ng panahon, ang kwento ng pamilyang aswang ay muling isisilang. Hindi bilang sumpa, kundi bilang paalala, na ang tunay na kadiliman ay nasa puso ng tao. At ang tunay na liwanag ay sa tapang ng pagharap sa katotohanan. Kaya sa susunod na gabing tahimik, kapag narinig mo ang awitin sa hangin, huwag matakot. Doon nagsisimula ang tunay na kwento. Ang kwento ng hustisya. Ang kwento ng pamilyang naghahanap ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng mga anino ng San Roque, may mga bulong na hindi pa naisasalaysay. May mga lihim na nakabaon sa puso ng mga pamilyang naninirahan doon. At kahit ang mga hangin na dumaraan ay may dalang kwento. Mga kwentong puno ng pagdurusa, pagtitiis at paghahanap ng kapatawaran. Sa bawat hakbang mo sa lupaing iyon, dama mo ang bigat ng mga mata na sumusulyap mula sa kadiliman. Mga matang naghahanap ng kapanatagan. Mga matang naghahanap ng hustisya. At mga matang naghahanap ng pag-asa. Sapagkat sa kabila ng lahat ng kadiliman, ang puso ng pamilyang aswang ay nananatiling buhay. Hindi bilang halimaw, kundi bilang mga tao na may kwentong kailangang marinig. At sa bawat bagong umaga, ang araw ay sumisikat sa San Roque. Nagbibigay liwanag sa mga anino ng kahapon. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Ngunit ang mga alaala ay mananatili. Paalala ng mga kwentong dapat alalahanin. Sapagkat ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa kanilang mga kasalanan o sumpa, kundi sa tapang nilang harapin ang dilim at magpatuloy sa pag-asa. At sa puso ng San Roque, may mga matang nagmamasid pa rin, nagbabantay at nagmamahal, handang magbigay liwanag sa madilim na daan ng mga susunod pang henerasyon. Sa pagtatapos ng bawat gabi, may mga bulong na bumabalot sa hangin ng San Roque. Hindi na mga sigaw ng takot, kundi mga dasal ng pag-asa at kapayapaan. At kahit pa may mga anino na naglalakad sa dilim, ang puso ng baryo ay patuloy na tumitibok. Hindi alintana ang mga kwentong aswang. Dahil ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal at pagtanggap. Ang pamilyang aswang, sa kabila ng lahat, ay isang kwento ng pagkatao, isang babala, at isang pangako ng pagbabago. Ngunit tandaan, sa bawat kwento ng liwanag, may dilim na palaging naghihintay. Ang pamilyang aswang ay hindi naglalaho. Nakatira sila sa bawat sulok ng ating mga alaala, sa mga lihim na hindi natin gustong harapin, at sa mga dilim ng ating mga puso. Kaya kapag naramdaman mong may sumusulyap sa likod mo, huwag magpakita ng takot. Pakinggan ang kanilang kwento. Maaaring sila ay naghahanap lamang ng katarungan at ng pagkakataong muling magmahal bilang tao. At sa huling paghinto ng hangin, maaari mong marinig ang kanilang mga bulong. Hindi ng puot, kundi ng panghihinayang. Saksi kami sa pagkasira ng pamilya, ng pagkawala ng tiwala, at ng paglimot sa mga tradisyon. Ngunit may pag-asa pa rin. Sapagkat ang bawat puso, kahit na madilim, ay may kakayahang magbago at magpatawad. Kaya sa kwento ng pamilyang aswang, hindi lamang takot ang laman, kundi aral na nag-aanyaya sa atin. Naharapin ang ating mga dilim at maghanap ng liwanag sa kabila ng kadiliman. At sa paglipas ng panahon, ang mga kwento ng pamilyang aswang ay patuloy na isasalaysay. Sa mga bagong henerasyon, magiging paalala sila ng kahalagahan ng pagkakaisa, ng pagtanggap sa sarili at sa kapwa.
at ng paghahanap ng katarungan kahit sa pinakamadilim na sandali. Hindi kailanman mawawala ang mga aninong nagbabantay. Ngunit maaari silang maging gabay. Hindi kaaway. At sa dulo ng lahat, ang tunay na lakas ng pamilyang ito ay ang pag-ibig na hindi kailanman namamatay. Kahit sa gitna ng kadiliman ng kanilang kwento. At sa huli, ang pamilyang aswang ay isang salamin ng ating sarili. Mga kahinaan, mga sugat at mga pag-asa. Hindi sila naglaho sa dilim, kundi nananatili sa ating mga puso at alaala. At habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, ang kanilang kwento ay magpapatuloy. Isang paalaala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap at sa pag-ibig na walang hanggan. Sa kabila ng lahat, ang mga alaala ng pamilyang aswang ay buhay pa rin. Nakasulat sa hangin, sa lupa at sa puso ng San Roque. Sila ay hindi lamang mga kwento ng takot, kundi mga paalaala ng tunay na kahulugan ng pamilya. Mga sugatang puso na nagmamahal pa rin. Kahit sa harap ng panganib at pagdurusa. At kapag ang gabi ay sumapit, at ang hangin ay humihip na may dalang malamig na bulong, maaari kang maniwala na sa bawat anino may ilaw na nag-aabang. Handang gabayan ka sa pagharap sa dilim. At sa bawat paghinga mo sa madilim na gabi, dalhin mo ang tapang ng pamilyang aswang sa puso mo. Hindi sila mga halimaw na dapat katakutan, kundi mga tao na naghahanap ng katarungan at kapayapaan. Sa kanilang kwento, makikita mo ang isang paalala na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may liwanag na laging nag-aabang, handang sumalubong sa iyo. Kaya huwag matakot sa anino. Dahil sa likod nito, nariyan ang kwento ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng walang hanggang pamilyang nagmamahalan. At sa pagdilim ng gabi, ang mga huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Sa San Roque, ang hangin ay humihimok ng katahimikan. At ang mga aninong matagal nang naglakbay ay natutulog muna. Ngunit sa puso ng bawat isa, nananatili ang kwento ng pamilyang aswang. Isang kwento ng pagdurusa, tapang at pag-asa. Hindi na ito kwento ng takot, kundi paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng pamilya at pagmamahal ay laging mananatiling gabay. At sa bawat pagsikat ng araw, isang bagong simula ang naghihintay. Isang pagkakataon upang paghilumin ang mga sugat at itaguyod ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Dito nagtatapos ang kwento. Ngunit ang alaala ng pamilyang aswang ay mananatiling buhay. Isang paalala na sa bawat dilim, may pag-asa at pagmamahal na hindi kailanman mawawala.